At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakabinging balita ang lumutang ngayon mula sa Amerika. Si House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez ay dawit sa kasong bribery na kinakasangkutan ni na President Kuting ng Norte Jr. at First Lady Liza Smags. Ang mga detalye ay lumabas matapos lumutang ang isang testigo sa korte. Narito ang buong detalye. Sa mga ulat, ang testigo ay isang businessman na umano'y nakatanggap ng alok mula kay Romualdez na kapalit ng pabor sa gobyerno. Ayon sa kanya, naganap ang transaksyon sa isang pribadong pagtitipon sa Amerika kung saan nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa mga proyekto ng gobyerno na maaaring pabilisin sa pamamagitan ng katiwalian. Pinabulaanan naman ni Romualdez ang mga akusasyon. Ayon sa kanya, ito ay isang pagkukunwari at may motibong politikal ang testigo. Sa isang pahayag, sinabi niya, wala akong kinalaman saan mang uri ng bribery. Ito ay isang pag-atake sa aking reputasyon at sa administrasyon ng ating Pangulo. Samantala, ang mga abogado ng testigo ay nagpahayag na sila ay handang magbigay ng karagdagang ebidensya upang patunayan ang kanilang kaso. Nagbigay na rin sila ng mga dokumento na nagpapakita ng mga transaksyon at komunikasyon na kanilang natanggap. Ayon sa kanila, ang mga ebidensyang ito ay magsisilbing susi sa pag-unravel ng katotohanan sa likod ng mga akusasyon. Sa isang panayam, ang mga eksperto sa batas ay nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa issue. Ayon sa kanila, mahalagang maimbestigahan ang mga aligasyong ito upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Kailangan ng transparency at accountability, sabi ng isang abogado. Ito ang paraan upang masigurong ang mga nasa pwesto ay hindi umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sa kabila ng mga akusasyon, ang Malacanang ay nananatiling tahimik at hindi pa nagbigay ng opisyal na pahayag. Maraming mamamayan ang nag-aabang sa susunod na hakbang ng mga otoridad. Patuloy na magiging usapin ng isyong ito lalo na sa mga darating na pagdinig sa korte. Tutukan natin ang mga kaganapan ukol sa kasong ito. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tutak Pinas. Were you ever contacted to appear in the case in the US? No, that's why I'm really very puzzled by this thing coming up. Sir, and you're also denying na on July 27, 2020, based on that report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with quote an item to Romualdez. I'd just like to get your reaction to that. Again, I think that's court never occurred. That's why I Didn't occur. never. Okay, sir. Thank Thank you. you. So, papaalala ko yung sinabi niya ha, hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito raw ay fake news. Okay, yan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, sino to si Michelle Lazaro at James Lorenzana? At bakit nga ba ito malapit kay Martin Romualdez? Okay, itong si Michelle Lazaro ito ay anak ni Lolong Lazaro na isang close friend ni Martin Romualdez. Okay, i-google nyo ito. Nung namatay si Lolong Lazaro, itong si na tatay ni Michelle Lazaro, itong si Martin Romualdez ay nag-deliver pa ng eulogy sa pagsalamay ng tatay ni Michelle Lazaro. Itong si James Lorenzana ay fraternity brad ito ni Martin Romualdez sa Upsilon Sigma Phi. Kaya ganyan sila kalapit kay Martin Romualdez. Nag-uusapan na ito ng mga sikat na abogado, mga law firms sa Amerika dahil nga napaka-bizarre daw ng mga facts dito. Lalo na itong involvement na ito ni number 2, ni House Speaker Martin Romualdez. So ang tanong ko mga kababayan, sino ngayon ang fake news sa bribery issue? Ang laway ni Romualdez o ang factual determination ni James Travis Laster na Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery? Okay, pag-uusapan na po natin ang Okada bribery issue ni Martin Romualdez na ayaw talakayin ng mainstream media. Kayo na po ang bahalang magdesisyon kung bakit ayaw itong talakayin ng mainstream media.
Pero dahil wala po tayong takot, ito po yung ating tatalakayin ngayon. Ano ba itong bribery issue ni Martin Romualdez? Okay. Ang bribery issue po na ito ay ating nahalungkat sa kasong sa pagtutuos ng 26 Capital. Ang 26 Capital po ay isa po itong kumpanya sa Estados Unidos or United States. Okay? Ngayon, merong pagtutuos. Okay? Court case ang 26 Capital laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Okay. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated, ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated po ay under ng Universal Entertainment at sila po ang may-ari ng nagpapatakbo ng Okada, Manila. Okay, nagkakaintindihan po tayong lahat. Okay? Yung mga vlogger po sa YouTube na gustong i-reblog ang aking content ngayon, you are free to do so. Okay, you are free to do so. Okay, so i-share nyo lang po muna ito, yung mga kakadating pa lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, ulitin natin ha, para malinaw. Ang bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez ay lumabas dahil sa kasong isinampa ng 26 Capital, isang kumpanya sa United States laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated ay under ng Universal Entertainment na may-ari ng Okada, Manila. Okay. Following? Okay. Click share po yung mga kararating pa lang. Click share. Ngayon, okay, ito yung kaso, no? Isinampa ito ng 26 Capital. Ang 26 Capital ay isang American company. Isinampa niya to sa US. Ito ay isinampa niya sa Court of Chancery of the State of Delaware. Ang Delaware po ay isang state sa United States. Kakaintindihan ba tayo? Okay. Ngayon, get pen and paper. Okay? Lahat, kumuha na kayo ng papel at pen, pencil, whatever, or sa cellphone ninyo. Isulat ninyo ito. C.A.number.2023-0128-JTL. Dahil yan po ang reference ng kaso na ito sa Court of Chancery of the State of Delaware. Yang may naka-box na nakalagay sa loob ng pulang box. Isulat nyo na yan, screenshot nyo, para mamaya ma-google nyo at mabasa nyo ito. Ito po ay mababasa ninyo ang buong kaso, pati ang kasong isinampa ng 26 Capital. Okay. Are you following me, guys? Okay, sabihin nyo lang sa akin kung hindi nyo maintindihan na dahil tatagalogin ko ang lahat at ito ipapaliwanag ko sa isang payak na pag-e-eksplika para ang bawat isang Pilipino, mapamasa man, mapa-elitista man, mapa-intellectual man o mapatambay ay maintindihan ito ng buong buo. Kaya i-share nyo na ito. Okay. Ngayon, ano ang gusto ng 26 Capital na isang American company mula sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated sa isinampa nitong kaso sa Court of Chancery State of Delaware? Ang gusto ng 26 Capital ay ang tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company o tinatawag na SCAP sa pagitan ng 26 Capital at ng Tiger. Okay. Ang storya po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng merger. Okay? Yan lamang ang pinakamadali nating pag-usapan. Medyo complicated ito, pero itanong nyo po ito sa may alam po sa corporate law sa United States kung anong ibig sabihin ng SPAC or kahit sinong mga abogado na kakilala nyo para ito ay mas lalo nyo maintindihan. Pero yan po ang pinakapayak na
ating explanation right now. Ngayon, marahil ay nagtatanong ang karamihan sa inyo, hindi ba? Ang tanong ninyo ngayon, lahat siguro ito ay logical na tanong, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Malaman ng bawat isang Pilipino dahil ito ay isang isyong pinagtatakpan ng bawat isang congressman, bawat isang senador, at bawat isang mainstream media. So ito ang tanong, anong kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Siyempre, di ba? Anong kinalaman niya dyan? Hindi ba? Ito po kasi ang kinalaman, bakit nadawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Okay? Yang storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila, i-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? So, para dito lang, dun lang muna tayo ilimitahan. Okay? Kinailang ang accusation ng 26 Capital, ang Tiger at Universal Entertainment, okay, ay nag-bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha ng isang Okada faction uli ang kontrol ng Okada Manila. Naintindihan nyo? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 Capital na issue? Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan niyo na, okay? Kaya dito napasok si Martin. Okay. At itong specific accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-bastang publikasyon. Okay? Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating honorable Congressman, House Speaker Martin Romualdez. Ever as a bribery scheme, and were you ever involved in it? Well, we've reached this point in our career, and we went to dignify questions, queries, or allegations, and when it comes to fake news, we just don't dignify it, and we don't give it any credence. So that's what we do it, and we just leave it at that, and we just try to focus on the issues that have credibility. So narinig niyo yung sinabi niya. Ang sabi niya, ayaw niyang i-dignify ang issue na ito na ibinalita ng Japan Times dahil daw ito ay fake news. Okay? Yung mga kakarating lang, please share. Okay? Dahil fake news daw ito. Okay? Kaya hindi niya i-dignify. But were you ever contacted to appear in the case in the US? No? That's why I'm really very puzzled by this income. You're also denying na on July 27, 2022, based on that report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with
quote an item to Romualdez? I just like to get your reaction to that. Again, I think that's sort of for this life. And Did it occur? never. Okay, sir. Thank Thank you. you. So, papaalala ko yung sinabi niya ha, hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito raw ay fake news. Okay, yan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, naalala nyo, okay, yung kaso sinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? Na-desisyonan ito noong September 7, 2023. Okay? September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng ni-raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nagdesisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Okay? Ngayon, get your pen and paper. Okay? Maybe ilalagay ko dito. I-screenshot nyo yan. Okay? I-screenshot nyo yan. Yang link dyan. Kasi yung link na yan, yung link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat nyo yan, i-screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news. Totoo ito. Nasa web. It is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Yan, screenshot nyo yan. Okay? Yung mga kakarating pa lang, please, click share. Pag-usapan nyo itong kayong magpapamilya. Okay. Now, let's now go to the decision. Okay? Okay. Ang pupuntahan natin dito is factual background. Okay. Okay. Dito sa factual background, sinabi dito na ang trial, ito ay umabot ng 5 days. Meron silang 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, at meron ding 2,281 exhibits, kasama na ang deposition, transcript ng 29 na individuals. So nagkaroon ito ng proper trial para madetermina ang mga facts. Okay? Kita nyo ba yan? Nakikita ninyo? Okay. 5 days of trial, 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, 2,281 exhibit, kasama ang deposition, transcript mula sa 29 individuals. Okay. Hihimay-himayin natin ito ha. Kaya itong si Martin Romualdez, mali siya na sinasabi niyang fake news ito. Dahil ito ay factual background nung kaso na isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? At itong factual background na ito ay dinetermine ng isang huwes sa Amerika na si James Travis Laster na Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Okay. So, ang relevant dito kay Romualdez ay yung page 36. Page 36 nung desisyon ni Laster. At ang title nung part na yon ay yung The Dodgy Bargain. So, himayin natin to paragraph by paragraph. Okay. So, makikita nyo dyan, no? Ewan ko kung malinaw sa inyo yung link nung kaso. Basta ulitin natin para ma-screenshot ninyo, masulat nyo sa papel. Okay? Para, ayan. So, para masulat ninyo sa papel at kayo mismo ang pumunta sa korte mismo ng court ng Delaware Court of Chancery para kayo na mismo kapag-download. At ang relevant kay Romualdez dito ay page 36. Okay, page 36. Okay.
Okay, hihimay-himayin natin ngayon itong factual determination. Pupunta tayo paragraph by paragraph. Okay. Paragraph 1, okay, ng part na the dodgy bargain. Ang ibig sabihin ng dodgy ay suspicious, not above board, illegal, pangit, tsaka, ano po mga pwedeng dodgy? Kaduda-duda, hindi kaaya-aya. Yan. Chararat. Okay. Okay, ito yung paragraph 1. Sabi sa paragraph 1, itong Universal at yung Tiger, okay, they attempted na makuha uli ang control ng Okada, Manila through a judicial process. Okay? Ngayon, yung Tiger, nag-file na sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Okay? Kaso nga, nagkaroon ng takeover na yung matandang Okada. Okay. Ngayon, yung pagkatapos ng takeover, yung Tiger, nag-file sila ng supplement noong June 9, 2022 sa Philippine Supreme Court. Yung Philippine Supreme Court, deadma, hindi sila nag-respond doon sa isinampang motion ng Tiger. Ngayon, ito ay paragraphs 2 and 3. Ngayon, nung June 3, 2022, okay? Again, ito ay facts. Okay? Na dinitermina ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery, sa isang hearing, totoong trial, hindi ito kangaroo court na katulad sa Philippine Congress. Noong June 3, 2022, si Michelle Lazaro, okay, ay nag-suggest ng isang alternative sa judicial process. Okay? Si Lazaro ay director ng Tiger at corporate secretary rin siya ng Tiger. Okay? Yung isang director din ng Tiger na si James Lorenzana, sabwat ni Lazaro, ay pareho daw nasa elite circles ng Pilipinas. Ngayon, itong si Lazaro, si si Michelle Lazaro, nag-email siya kay Asano, Takeuchi, at isa pang Universal Director. In-explain ni Michelle Lazaro sa mga Hapon na ito, okay, na siya, si Michelle Lazaro at si James Lorenzana, ay may isang relasyon sa isang common friend na isa daw key figure sa Philippine politics na tumulong na rin daw dati sa Universal. Okay? At ito raw ang best option ng Universal para makuha uli ang kontrol ng Okada. Okay. Yung batang Okada yan. Okay. Ngayon, ang sabi ni Michelle Lazaro sa email, the key person, our common friend, feels that my involvement moving forward is indispensable, such that he was reluctant to provide further assistance or to pursue any potential partnership unless her concerns were addressed. So ang sabi ni Michelle Lazaro, kailangan si Michelle Lazaro sa deal na ito. So ang ibig sabihin niya kung anong kailangan involved si Michelle Lazaro, yan ang sinabi daw sa kanya ni Martin Romualdez. Anong evidence ang nakuha nila dito? Yung email mismo ni Michelle Lazaro. Okay? Kasi sa Amerika po, meron pong tinatawag na discovery proceedings. Okay? Ibig sabihin ng discovery proceedings, lahat ng evidence na kailangan mo sa kalaban mo ay pwede mo makuha, emails, text, etc. Kaya nakita nyo yung ano ni Amber Heard saka ni Johnny Depp, may discovery proceedings yun. Kaya nga, di ba, ang daming evidences na alam nila pareho. Kasi yun, saka may nakita pa, di ba, may mga lumabas pa mga text messages si Johnny Depp, si Amber Heard, ayun ay nakuha through discovery proceedings. Okay. Ngayon, ang sabi ni Michelle Lazaro, ang common friend daw na yun, okay, ay si Martin Romualdez, Speaker of the House for the Philippines. Ito ang sinulat mismo ni James Travis, Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Ang common friend daw ay si Martin Romualdez,
ang na Speaker of the House for the Philippines, nephew by blood